Tiborda, Paul Gutierrez, Konsehal Abelara, si Pulong, si Michael Yang, si Hans, si Mans. So I was trying to jot it down eh. And napuno na itong aking sinusulatan and I'm really confused, no? But of course, this is the statement that you have taken your oath. So mga kabanat, no, nagsalita na itong si Jimmy Guban at idinidiin itong mga Duterte, sila ni Pulong, ni Mans Carpio. Si Mans Carpio, mga kabanat, siya yung asawa ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay ini-involve nila sa issue. Alam nyo mga kabanat, si Pulong, siya yung sinabihan ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa darating na eleksyon sa 2028 bilang pagka-presidente. So ngayon, parang ini-involve siya sa shipment ng ipinagbabawal na gamot ayon dito kay Guban, mga kabanat. So sa palagay nyo, magsasabi ba talaga ng totoo itong si Guban o talagang may gumagamit lamang na tao? Kumbaga parang ala bikoy-bikoy, bato-bato noon sa panahon ni Trillanes na kung sino-sinong Juan de la Cruz ang kinukuha at dinadala sa isang hearing at magsasabi ng kung ano-ano laban sa isang tao para masiraan lamang. So ngayon si Presidenta si Pulong Duterte at itong si Mans Carpio yung binibirada ngayon at mapakarami pang involved na pinagsasabi ng tao nito. Pero may duda dito si Dan Fernandez, mga kabalat. So panoorin niyo ito. Yung part na po yan, hindi ko pa po nababasa. Yun lang po yung Mans na yan, pababa. Okay. Statement mo pero hindi mo alam. Kasi Mr. Chairman, I want to make it clear Nagsakaan ko lang ulit pakina that yung recantation niya nangyari noong 2023. Yes, Your Honor. The reason why you recanted is why? Because I want to tell truth already, Your Honor, at the RTC, that Colonel Acerto is not really the importer of the Shabu. and not because that you have watched that we have created a Quadcom committee, that's the reason you recanted. No, Your Honor, I was in jail during that time. Kasi I don't want to make it seem that because of this Quad committee that we created, nagkaroon po siya ng recantation. And I don't want that to be perceived by the people and by us that you have manifested that statement that you have mentioned a while ago because you have recanted a year ago. Yes, di ko pa po alam yung committee, Your Honor. Talagang totoo lang yung sinabi ko doon sa korte. Kasi Mr. Jimmy Guban, syempre natatakot din ang members ng committee na to because you have recanted, no? Kumbaga binago mo yung statement mo eh. And how can we be assured that you will not be changing your statement again? Diba? Kaya syempre kanina medyo nagulantang ako dahil ang dami mo ring nabanggit ng mga pangalan. Nabanggit mo sila Peña, si Tess Mangawon, Benit Tiborda, Paul Gutierrez, Konsehal Abelara, si Pulong, si Michael Yang, si Hans, si Mans. So I was trying to jot it down eh. And napuno na itong aking sinusulatan and I'm really confused, no? But of course, this is the statement that you have taken your oath. Yes, Your Honor. So, sino nagpakilala? Kasi ito mga kabanat, kahit ikulong pa ito nila ito, sa 990, nakakulong na nga 6. Skip po na dito mga kabanat to. Sa record ko kasi nagsalita ako dito, no? Sa patungkol dito sa video na ito. Kasi parang, hindi ko alam, parang sa aking opinion na, iwan ko lang kung sa inyong pananaw. Parang parang hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Iwan ko lang sa inyo kung sa mga galit sa Duterte ako, wala naman akong galit kay Duterte. Para sa akin, parang nasabaybayan ko rin kasi yung pamumuno ni President Duterte sa war on drug, wala naman akong masabi. Kahit masasabi natin na maraming napinsala, nabawian ng buhay dahil sa war on drug, naintindihan ko yun, no? Pero yung against siguro sa war on drug, no? Galit sa war on drug, iwan ko lang kung naniwala kayo dito. Ako, parang hindi ako naniwala sa taong ito, mga kabanat. Parang sa tingin ko, parang may gumagamit dito, mga kabanat eh. Excuse ito, kahit patayin mo na ito, wala na yan. Chinese Filipino also engaged in parang facilitation, financing sa customs. Siya nagpakilala sa iyo kay Konsehal. Kay small boy. So hanggang ngayon, meron kayong communication itong si Henry.
Your Honor, wala akong communication, nakakulong ako. And hopefully, nandito pa siya sa Pilipinas. Anong ipilido ng Henry? Your Kalimutan ko na. Ano ko yun, pag once ma-refresh ako, makukuha ko po yun. Kanina na sinasabi mo rin yung narinig ko yung pangalan ni Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Nung binabanggit mo na pumasok siya doon sa custody center ng Senado. Apo. So, sino kasama niya doon? Yung babaeng empleyada ng Blue Ribbon Committee. Nakita ko rin yung ID niya, Senate. Then nagpakilala siya as staff ng Blue Ribbon. Kaya nga binuksan ko yung pinto. Then pagpasok niya, pumasok din si Paul Gutierrez. Nagpakilala siya. Then doon ako nilambas lahat ng mga salita niya. Tanda mo yung staff ng Senado? Your Honor, sana tanda ko sa muka. Pero alam ko may CCTV po doon sa baba dahil parking lang yun eh. Covered yun ng CCTV. If ever, Your Honor, may makita pong CCTV, nandoon lang po yun. Kasi sa tabi lang ng parking ang kwarto ng mga kinokontempt eh. So, nung tinuro mo, kasi sinasabi mo ngayon na walang kinalaman si Asierto. So ngayon, nung kinausap ka ni Paul Gutierrez, iba ang sinabi mo. Wala akong binanggit sa kanila, Your Honor, hindi na po ako kumibo. Basta't yung pananakot niya, parang tinanggap ko lang lahat. Di nag-iisip ako. Paano pagkakasabi sa iyo ni Mr. Gutierrez? Sinabi niya na, Jimmy, magmura pa nga eh. Kung yun gagawin mo, babanggitin mo mga pangalan nito, alam mo naman kung sino yan. Mga magkakaibigan yan, Malacanang yan, press. Doon ko nalaman na si Michael Yang ay officer pala ng National Press Club. Ibig sabihin, matagal na sila magkakilala, magkaibigan, pati si Pulong at si Mans. Doon niya ako tinitrete ng todo na never to mention those names. I think, Mr. Chair, we have to invite those personalities that our resource person have mentioned to give their side of story. Because ito ay istorya ni Mr. G.B. Guban, and we have to hear as well the side of the others who have been mentioned in this committee hearing. Siguro later on, I'll be propounding my question again, but for the meantime, medyo madugo lang yung kanyang mga nasabi, kaya I'm giving some time for the other members to as well. Dito, kung titignan mo yung kanyang binanggit kanina na sinusulat ko, ay nakausap niya si Paul Gutierrez. Nakausap din niya si nakausap mo ba yung konsehal? Yes, Your Honor. So may direct knowledge siya, Mr. Chairman. So let's invite those people who have direct knowledge and information about those personalities that he have spoken with. So katulad ni Konsehal Abellera ba yun? Abellera. And Paul Gutierrez. Yung Tess Mangawang. Have you talked to her? Di po kami nag-usap kahit po nang nag-hearing na Senado. Wala ka mo kahit po sa lower house, di po kami nag-uusap. How about si La Peña? You mentioned La Peña. We never talk also except sa mga hearing. So, I think, Mr. Chairman, yun lang po yung nadinig ko doon sa mga binanggit niya. Hindi ko pa nababasa masyado yung kanyang sinumpaan. But, of course, siguro sa susunod, we can invite others as well. So, yun ang part sa pagtatanong ni Dan Fernandez, mga kabanat. So, yun nga. Mininsyo ni Jamie Guban, no, na yung sina Pulong Duterte talaga. Bagamat sinabi na dito sa statement niya, no, na sinabi niya nga na never mention ang mga taong ito. Ang tinutukoy niya diyan, mga kabanat na mga tao, itong sina Pulong Duterte at itong sina Mans Carpio, mga kabanat. So matagal na itong issue na ito, 2018 pa ito, at ngayon daw ay binago niya yung kanyang statement. Kumbaga nagrecansa noong 2023, so nakaraang taon lang, mga kabanat. So ngayon lumabas siya at nag-testify, no, at ay dinidiin, no. Itong si Jamie Guban, ayon sa kanyang mga sinasalaysay, ay naglingkod dito sa Bureau of Customs bilang intelligence.
sa loob ng 18 years o 17 years. Ganun siya katagal, mga kabanat. So, reaction nyo, mga kabanat, about dito sa statement sa akin, parang hindi ako maniniwala dito sa taong ito, mga kabanat, dahil nga kung nagsasabi siya ng totoo, bakit napakatagal ng panahon? Kung talagang hindi siya natatakot, bakit siya bakit bumaliktad ka? Noon natatakot ka. So ngayon hindi ka natatakot dahil daw parang gusto niya palabasin iba na ang administrasyon, 'di ba? Parang sa akin, kasi kung i-combine natin, wala mo akong nakitang mali sa war on drug eh. Pero hindi naman natin, baka mahirap pero sa akin, ang tingin ko parang hindi ako masyadong naniniwala dito sa kay Jimmy Guban na ito, mga kabanan. So yun lang yun ang video natin at reaction ako, comment about sa video na ito. So siguro matuloy-tuloy tayo, araw-araw na tayo mag-update mga kabanat dahil na mapababayaan na natin itong ating page at itong ating channel dahil sa ibang gawain, mga kabanat. Dahil ngayon medyo malakas-lakas ng ating internet, pwede na tayo makasabay. So see you next video.